Sir, pwede mo bang ipaliwanag sa mga tao na nakikinig dito na kung dapat bang sumamba tayo kay Mama Mary? Salamat po. Siguro bago natin sagutin to, gusto kong sabihin sa maraming Pilipino na naniniwala dito, hindi ko po ito sasagutin dahil galit ako sa inyo. Kundi, gusto ko lang pong linawin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Mahal po tayong lahat ng Diyos, kaya ayaw niya tayong mapahamak sa maling paniniwala. Sige, tara sagutin natin. Yun, alam nyo kasi, marami sa atin ang lumaki sa paniniwalang mataas ang respeto kay Maria, ang ina ni Jesus. Pero may ilan na umaabot sa pagdarasal sa kanya o paghingi ng tulong na parang siya ang tagapamagitan sa Diyos. Ang tanong, tama ba ito? Ano ang masasabi ng Biblia tungkol dito? Una, mahalaga si Maria. Pinili siya ng Diyos. Tinawag siyang mapalad. Luke 1 verse 28. Dapat natin siyang igalang, kilalanin, at pahalagahan. Pero, malinaw din ang Biblia, hindi siya sinasamba, hindi siya tinawag na tagapamagitan, hindi siya naghihimala sa sarili niya. Sa buong New Testament sa Bible, wala ni isang talata na sinasabing sambahin nyo si Maria. Wala ring instant na ang unang Kristiyano ay nagpray kay Maria. Mahalaga siya, oo. Ngunit, hindi siya Diyos at hindi siya kapantay ni Jesus. Marami sa ating mga kababayan nagdarasal kay Maria, humihingi ng kapatawaran sa kanya, humihingi ng milagro, lumuluhod sa estatwa, tumatawag sa kanya bilang tagapagligtas o tagapamagitan. Ang layunin ay hindi masama. Kadalasan ay paggalang, pero minsan umaabot sa worship kahit hindi iyon ang intensyon ng puso nila. Kaya mahalagang maunawaan natin na ang pagdarasal ay pagsamba at ang pagsamba ay para lang sa Diyos. Ano ang malinaw na sinabi ng Biblia? Una, may iisang tagapamagitan. 1 Timothy 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang taong iyon ay si Kristo Jesus. Hindi si Maria, hindi ang mga santo, si Jesus lamang ang tagapamagitan. Pangalawa, bawal ang pagsamba sa sino man maliban sa Diyos. Exodus 20 verse 3 to 5, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang yuyukod o sasamba sa mga ito. Ang pagyuko, pagbigay ng adorasyon at paghingi ng supernatural help ay uri ng worship kahit may magandang intensyon. Pangatlo, si Maria mismo ay hindi humingi ng pagsamba. Luke 1 verse 47, sinabi ni Maria, ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Kung tinawag niya ang Diyos na tagapagligtas, ibig sabihin, hindi siya co-savior. Siya ay niligtas din ng Diyos tulad natin. At panghuli, nang subukan siyang purihin, itinuro niya ang papuri kay Jesus. Luke 11:27 to 28, isang babae ang sumigaw, mapalad ang sinapupunang nagdala sa iyo. Pero sumagot si Jesus, mas mapalad ang nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi niya inayunan ang pagsamba kay Maria. Hindi sinungaling ang Diyos sa kanyang babala. Ayaw kong may kahati ako sa pagsamba. Exodus 34 verse 14. Kaya, kapag ang isang tao kahit si Maria ay inaangat sa lugar na para lang kay Jesus, hindi iyon karangalan kay Maria at hindi iyon kalooban ng Diyos. Hindi masama ang paggalang, pero mali ang pagsamba o paglalagay sa kanyang level na hindi niya kailanman hiniling. Malinaw ang Biblia, igalang si Maria, pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang buhay at kilalanin ang kanyang pananampalataya. Pero ang pagsamba, pagdarasal at paghahanap ng kaligtasan o milagro mula sa kanya ay hindi turo ng Biblia. Hindi yun utos ni Jesus. At ang pinakamalaking katotohanan, si Jesus lamang ang tagapagligtas, tagapamagitan at karapat-dapat sambahin. Kaya, sa mga usaping katulad nito, mahalagang magsalita hindi para manghusga, kundi para magturo ng katotohanan ng may pagmamahal. Dahil ang katotohanang sinasabi sa pag-ibig, yun ang tunay na nagbibigay buhay at kalayaan.